Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. Bagong witness sa missing Sabungeros case, nakatakdang ipresenta ng Department of Justice. Ang pinakauna namin na batayan, ebidensya namin, we considered in determining whether or not there is probable cause, primarily po yung affidavit na po na binigay ni alias Totoy sa atin. Kasong administratibo laban sa 12 pulis na isinasangkot sa missing Sabungero case, formal nang isinampa ng NAPOLCOM. Alam niyo po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Aligasyong kinokontrol umano ng speaker ang pondo sa social programs, itinanggi ng tagapagsalita ng House of Representatives. Maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Panukalang batas na nagbabawal sa mga kaanak ng mga opisyal na magsilbing kontraktor at supplier sa mga government projects, ihahain ni Senate President Francis Jesus Cordero. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Formal nang isinampa ng National Police Commission ang kasong administratibo laban sa 12 pulis na isinasangkot sa missing Sabungeros. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, nakitaan ng probable cause ang testimonya ni alias Totoy laban sa mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Una against kay Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. This is for grave misconduct, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. So a separate case, formal charge ang ipafile din namin against doon sa other 11 police officers. Kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng 12 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga Sabungero. 3 sa mga ito ang commissioned officer at 7 police non-commissioned officer. Ayon kay National Police Commission, Inspection Monitoring and Investigation Service o IMS Staff Director Edmond Pares, bibigyan ng pagkakataon ang mga pulis na magsumite ng kanilang mga affidavit para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pinakauna namin na batayan, ebidensya namin, we considered in determining whether or not there is probable cause, primarily po yung affidavit na po na binigay ni alias Totoy sa atin, ni Mr. Jolie Padidungan. And mayroon din ho kaming other documents which we will be attaching in our formal complaint. There was in fact actually in some ways there have been a participation on his part pagdating ho doon sa mga allegations na naging basihan natin sa pag-file nitong formal charge. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng NAPOLCOM para sa iba pang mga sangkot na pulis. Hindi tayo humihinto dito. Meron pang mga involved na ating iniimbestigahan. So kung nararapat na ito ay mag-progress sa panibagong kaso, then so be it. Ang pamilya ng ilang nawawalang Sabungero nagkaroon ng pag-asa na makakamit ang hustisya. Umaasa din sila na maisasampa na rin ang kasong kriminal laban sa mga pulis at iba pang pribadong individual na sangkot sa pagkawala ng kanilang kaanak. Mag-aantay pa rin po kami ng final verdict na sana guilty and hoping ma-file na rin ang criminal case sa kanila para wala na po silang kawala at tuluyan ang makamit yung hustisya po para dito. Nagbabala naman si NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan sa mga grupo at individual na kumikilos para impluwensyahan ang kaso. Ulitin ho natin sa mga nagbabalak na aregluhin kami, huwag niyo na kong subukan. Hindi po kami nababayaran at hindi po kami takot sa inyo. Gagawin ho namin ang trabaho namin. So yung sa mga nagsubok, yung 2 grupong nagsubok,
next time na lang po kayo. Wala pong puwang ang areglo sa kasong ito. Hindi po mangyayaring naareglo ang inyong National Police Commission. Managinip na lang po kayo. Sa kabila ng pagkakaantala ng investigasyon dahil sa sunod-sunod na bagyo, tiniyak ni Commissioner Kalinisan na tatapusin pa rin sa loob ng 60 araw ang kaso hanggang sa makapaglabas ng resolusyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May bagong testigo ang pamahalaan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, lalo pang mapalalakas nito ang kredibilidad ni alias Totoy. Ito ang balita ni Dante Amento. Malalaman nyo very soon. Meron kaming bagong testigo na lalabas. May hawak na mahahalagang ebidensya ang bagong witness sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mahalaga ang testigong ito na magpapalakas sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Ang inaasahan ay ipresenta ng otoridad sa mga susunod na araw ang nasabing witness. Inaasahang makikipag-usap ang DOJ kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa linggong ito hinggil sa kaso ng missing sabungeros. Sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo kahapon ay sinabi nitong ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang marisolba ang kaso ng missing sabungeros. Dagdag pa ng Presidente, ang mga may impluensya o sangkot sa kaso ay hindi maging higit sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas ng Presidential Communications Office o PCO ang listahan ng 87 ospital ng Department of Health o DOH na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na libre na ang gamutan. Ang zero balance billing ay kabilang sa ibinida ng Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA kahapon. Gayunman para sa isang grupo ng mga health workers, hindi ito ang sumasalamin sa tunay na estado ng mga pampublikong ospital sa bansa. Ito ang balita ni JP Nunez. Batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tipikal na mga problema ng ordinaryong Pilipino na nagpapagamot sa mga pampublikong ospital sa bansa. Sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon, ibinida ng Pangulo ang pagbibigay ng libreng gamutan sa mga pasyente sa mga pampublikong ospital ng Department of Health. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Covered na anya ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang bills ng mga pasyente. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, wag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Inilabas naman ng Presidential Communications Office o PCO ang 87 na mga ospital ng DOH kung saan libre ang gamutan ng mga pasyente. Sa Metro Manila, kabilang dito ang Amang Rodriguez Medical Center, East Avenue Medical Center, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Center for Mental Health at National Children's Hospital. Gayon din ang Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center, Research Institute for Tropical Medicine, Rizal Medical Center, San Lazaro Hospital at Tondo Medical Center. Kasama rin ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, San Lorenzo Ruiz General Hospital at Valenzuela Medical Center.
Libre din sa mga government-owned and controlled corporation na mga ospital, kabilang ang Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Habang mayroon pang 4 sa Cordillera Administrative Region, 5 ospital sa Region 1, 5 sa Region 2, 6 sa Region 3, 5 sa Region 4A at 4B, at 3 sa Bicol Region. Sa Visayas naman, nasa 12 ospital, kabilang na ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Negros Island. At sa Mindanao ay mayroon namang 22 mga ospital. Samantala, bilang dagdag na tulong para sa mas accessible na hakbang sa medical assistance, ang pagproseso ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program ay ilalagay na rin sa eGov.ph app. Gayunman, ayon sa Alliance of Health Workers na nagprotesta kahapon, patuloy pa rin anilang kulang at sadyang hindi pinopondohan ang mga pampublikong ospital sa bansa. Ang reklamo nila, mahahaba ang pila at matagal bago matugunan ang pasyente. Kadalasan din anilang walang gamot sa ospital, kaya napipilitan ang mga pasyente na mangutang para makabili ng gamot at makabayad sa diagnostic procedures. Habang ang mga health worker naman ay mababa sa minimum wage ang sahod, gayong 12 hours hanggang 24 hours ang nagiging duty. At mas isinusulong pa umano ang pagsasapribado ng mga pampublikong ospital na posibleng maglimita sa akses ng mahihirap sa serbisyong medikal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasama na rin ang mga pamilyang nasa middle class sa makaka-avail ng 20 pesos per kilo rice program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagsapit ng taong 2026. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., layo nilang maabot ang 15 milyong pamilya o 60 milyong Pilipino na papayagang bumili ng hanggang 10 kilong bigas kada buwan. Sa kasalukuyan, tanging mga miyembro ng vulnerable sectors tulad ng senior citizens, indigents, PWDs at solo parents ang pinapayagang bumili ng subsidized NFA rice sa mga kadiwa outlets. Upang mas mapanatiling abot kaya at sapat na supply, maglalaan ng DA ng 18 bilyong pisong pondo sa 2026. Isinusulong din ng ahensya ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang maibalik ang kapangyarihan ng NFA sa pagbili at pagbenta ng bigas. Tinulungan na UNTV News and Rescue ang isang babae matapos tumalon sa sinasakyan nitong kotse sa Davao City. Ito ang balita ni Hazel Ferzas. Basa sa mata at gasgas sa mukha ang tinamon ng babaeng ito matapos tumalon sa sinasakyang kotse sa Kilometer 5 Buhangin, Davao City, pasado alas 10 ng gabi, July 27. Ayon sa kapatid ng biktima, natutulog-an niya ito sa likod ng sasakyan habang pauwi sila, nang bigla itong magising at tumalon mula sa kotse. Nag-travel sila. Allegedly, si biktima natulog daw sa backseat, tapos nakamata. I-open ang door niya ni ang back, which caused siya ang injury dito dapit sa may platform. Relax lang ma'am, relax lang. Agad na rumisponde ang UNTV News and Rescue sa 20 anyos na biktima. Binigyan nila ito ng pangunang lunas at dinala sa Metro Davao Medical and Research Center. So, nagtamo ang pasyente ng dalo sa kanyang kanang kilay at sa kanang siko. At agad naman namin linisan ito gamit ang normal saline solution at apply kami ng Povidone iodine. Nagpaalala naman ng PNP na tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero sa pagbiyahe. Sa kininga sitwasyon, ang may mensahe na ako, in good faith ang pagsundo, ilak lang nato siguro sunod ang sa door sa sakyanan kay parehaan na karon nalinta nato og pag-lock yan na open sa katong pasahero ni limong awan niya pag nagkaroon siya og injury. Mas double safety na lang po, ingat po sa biyahe karon.
Hazel Farzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isusulong ng Kamara na isa publiko ang Bicameral Conference Committee o BICAM sa national budget process. Itinanggi naman ng House spokesperson ang aligasyong kinokontrol ng House Speaker ang pondo sa social programs. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We will open the bicameral conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Hindi lang natin bubuksan ang Kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat ng diskusyon sa telebisyon at sa mga social media platform. Sa pagpapatuloy ng sesyon ng Kamara hapon ng Martes, July 29, inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na isusulong ng Kamara na isa publiko ang Bicameral Conference Committee o BICAM sa national budget process. Ito ay matapos ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang 2026 budget kung hindi naka-align sa mga prioridad ng pamahalaan. Sa BICAM, pinaplansya ang pagkakaiba ng probisyon ng Kamara at Senado. Naging kontrobersyal ang 2025 proposed national budget dahil sa mga blank items sa BICAM report, dahilan para questionin sa Korte Suprema ang legality ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Naghain na ang Akbayan Party List at Liberal Party legislators ng joint resolution para buksan ang BICAM deliberation sa publiko. Maglulunsad naman ang Kamara ng pagrepaso sa mga proyektong infrastruktura at fund implementation. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. Samantala, tumiwalag sa mayorya ng Kamara si Navotas City Representative Toby Chanco dahil sa nangyari sa 2025 national budget. Ito rin ang dahilan kaya hindi nito sinuportahan ang pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez. Idineklara ng kongresista ang sarili bilang isang independent House member gaya ni Cebu City Representative Duke Frasco at Bacolod City Representative Alvi Benitez, subalit nananatiling kaalyado ng PBBM administration. Kabilang sa aligasyon ni Congressman Chanco laban kay House Speaker Romualdez ang pagkontrol umano nito sa pondo ng social programs ng pamahalaan gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, Tulong Panghanap Buhay sa Ating Disadvantaged o Displaced Workers o TUPAD Program at Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP. Napipilitan umanong mag-request ng alokasyon ng mga kongresista sa Office of the Speaker kaya lumalabas itong pork barrel ng tanggapan dahil sa kapangyarihang mag-aproba, mag-disapprove o magdesisyon umano kung magkano ang ibibigay. Yun na nga yung sinasabi ko bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AICS, hawak yung TUPAD. Dagdag pa ni Chanco, dapat itigil na ang baluktot at kinagawi ang pagbuo ng small committee para pag-usapan ng individual amendments sa panukalang pambansang pondo. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes, di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. Gayunman, itinanggi ng Kamara ang aligasyon ng kongresista laban sa House Speaker. Alam niyo po na hindi po totoo na ang Speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Kaugnay naman ng small committee na punto ng Navotas City Congressman, may karapatan anya itong ilatag ang panukala sa plenaryo ng Kamara. Pero ayon kay Attorney Abante, matagal nang pinapractice ang small committee bilang isang mekanismo sa epektibong pag-consolidate ng individual amendments ng mga miyembro ng House of Representatives kaugnay ng panukalang pambansang pondo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paghahain ng panukalang batas si Senate President Francis Escudero na layong ipagbawal sa mga kaanak na sinumang opisyal ng gobyerno na maging contractor o supplier ng pamahalaan. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masupo ang katiwalian sa mga kontratang pinapasok ng pamahalaan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas. Conflict of interest o magkasulungat na interes. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Cheese Escudero matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang problema sa korupsyon. Ayon kay Senador Escudero, isinasagawa na ang draft ng panukala laban sa pagbabawal sa mga malalapit na kaanak ng mga opisyal ng pamahalaan na mangontrata sa gobyerno. Ang layunin, ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Paliwanag pa ng tagapangulo ng Senado, gaya lang din ito ng pagbabawal sa isang opisyal ng pamahalaan na mag-practice ng kanyang propesyon. Katulad anya niya na isang abogado habang nagsisilbi siyang senador. Kaugnay ng naturang panukala laban sa korupsyon, hinihiling ni Senate President Francis Cheese Escudero na mapabilang ito sa priority bills at makasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Escudero, magsasagawa ng caucus o pagpupulong ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang pag-usapan ng batas na dapat unahing maipasa. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari i-konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Ngunit paglilinaw ni Escudero, maaari pa naman itong pag-aralan kung may concern o advokasya ang isang miyembro. Aniya, susundin nila ang layunin at hangad ng sinumang senador na nais magsalita pabor o laban sa mga panukalang batas. Gayunman, kung mga local bills lang naman anya ito, ay maaari na ring hayaan na lang kung ito naman ay no harm o no foul. Sa ganitong paraan, mapadadalian niya ang kanilang pagpapasya ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Inakusahan ng Thailand ang Cambodia ng sadyang paglabag sa kasunduan sa tigil putukan na nilagdaan kahapon kasunod ng 5 araw na putukan sa kanilang pinagtatalunang border. Ayon sa Thai military, tumigil na sila sa pagpapaputok matapos ang hating gabi ngunit tinamaan pa rin umano sila ng opensiba mula sa panig ng Cambodia sa iba't ibang lokasyon hanggang kinabukasan. Mariin namang itinanggi ng Cambodian Defense Ministry ang akusasyon at iginiit na hindi na sila nagpaputok mula nang magsimula ang ceasefire. Naudlot ng 2 beses ang inaasahang pulong ng mga lokal na commander na bahagi sana ng pagpapatupad sa kasunduan. Ang iringan ay muling uminit nitong Mayo nang masawi ang isang sundalong Cambodian at lalo pang lumala matapos masugatan ang 5 sundalong Thai sa pagsabog ng landmine sa lugar. 5 ang nasawi, kabilang ang gunman at isang pulis matapos ang isang mass shooting sa loob ng isang gusali sa Manhattan. Kinilala ang gunman na si Shane Tamura, 27 anyos mula Las Vegas, na may history ng sakit sa pag-iisip at nagtungo sa New York bago isinagawa ang pag-atake. Una siyang namaril sa lobby bago umakyat sa ika-33 palapag at saka siya nagbaril ng sarili sa dibdib. Isa sa mga biktima ay si Daidarul Islam, 36 na anyos na pulis at ama ng may 2 anak. Habang 3 iba pa ay kinabibilangan ng 2 lalaki at 1 babae. Nasa critical ding kalagayan ngayon sa ospital ang isa pang biktima.
Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Gaza at lumalalang krisis sa pagkain, inamin ni US President Donald Trump na marami na ang nagugutom at namamatay sa gutom sa naturang rehiyon. Nanawagan siya sa Israel at sa iba-iba pang bansa na magkaisa upang masigurong makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Ito ang balita ni Carmela Marinda. But we're going to be getting some good, strong food. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved. Sa kanyang pagbisita sa Scotland, iginiit ni US President Donald Trump na panahon na para kumilos at dagdagan ang humanitarian access sa Gaza. Ayon sa kanya, nakikita niya ang nararanasang matinding gutom sa Gaza na lalong mapanganib para sa mga bata. Kaya naman magtatayo sila ng mga food center na madaling maabot ng mga sibilyan at titiyakin na wala itong harang at walang limitasyon. Ang pahayag ay hindi tugma sa naunang sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na walang starvation na nangyayari sa Gaza. There is no starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza. Sa kabila nito ay tiniyak ng Israeli Prime Minister na patuloy ang kanilang koordinasyon para sa pagpasok ng ayuda. Sa datos ng Gaza Health Ministry, 147 na ang nasawi sa gutom sa kasagsagan ng digmaan kung saan 88 rito ay mga bata. Sa huling 24 hours lamang, 14 ang namatay dahil sa gutom at malnutrisyon. Ayon sa World Food Program, nasa 470,000 na sa Gaza ang nasa ilalim ng famine-like conditions, habang 90,000 na kababaihan at bata ang nangangailangan ng espesyal na nutrisyon. Sa kabila ng mga hakbang gaya ng humanitarian pause at airdrops, nananatiling kapos ang ayuda. Patuloy din ang panawagan ng mga taga-Gaza na sana ay tiyakin ang proteksyon sa mga dumaraang tulong para ito ay makaabot sa kanila. Samantala, kinumpirma ng COGAT ang Israeli Military Aid Coordination Agency na walang limitasyon sa itinakdang humanitarian pause. Umaasa naman ng United Nations na ito'y maging daan na tungo sa tuluyang tigil putukan. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 30 ang nasawi sa Beijing bunsod ng ilang araw na malalakas na pag-ulan at pagbaha sa hilagang bahagi ng China. Umabot sa 80,000 residente ang inilikas ng mga otoridad habang patuloy na nagbabanta ang panibagong ulan sa mga susunod na araw. Iniutos ni Chinese President Xi Jinping ng all-out rescue operations upang maiwasan ang pagdami pa ng mga nasasawi. Nawala ng kuryente ang nasa 130 bayan at maraming kalsada ang hindi madaanan dahil sa baha. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Isiniwalat ni Senate President Francis Escudero na may demolition job umano laban sa kanyang pananatili sa liderato ng Senado bago nagbukas ang sesyon ng 20th Congress. Partikular ito sa mga di umano'y insertions o dagdag na pondo sa 2025 national budget para sa probinsya nito sa Sorsogon. Marin itong pinabulaanan ng mambabatas at sinabing malisyoso ang aligasyon lalo na't hindi matukoy kung kanino nang galing. Paliwanag ni Senador Escudero, hindi perpekto ang National Expenditure Program o NEP na panukalang pondo mula sa Pangulo. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na.
Akala lang yun. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang nagsalita ng Executive Secretary. Hindi nagustuhan ng Kamara ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na nasa likod umano ang institusyon ng demolition job laban sa kanya. Ayon kay Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives, mas maigi na sagutin na lang ng Senate President ang tanong kaugnay ng budget. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Ang tanong naman po ay tinatanong kay Senate President Chis, bakit po sa amin po binabato ang tanong? Bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? Siguro mas mainam na sagutin na lang po yung tanong sa amin po. Ako personally, hindi ko alam yung tungkol doon sa CCTV. I'm not part of the House at the time. I cannot comment on the CCTV issue. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Sa kabila ng hindi pagbanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, tiniyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy nilang ipaglalaban ang soberanya ng bansa sa harap ng agresyon ng China. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Meron bang magiging pagbabago na gagawin ng AFP na sa pagtugon nila sa agresyon ng China sa West Philippine Sea? June, sa ngayon ay walang pagbabago na isasagawa ang sandataang lakas sa mga pagtugon nila dyan sa West Philippine Sea, pero tiniyak nila na tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Gayunman, ayon sa sandataang lakas ng Pilipinas, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkuling ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa isyung ito. Nonetheless, for the whole of the SONA, we take cue from the Department of National Defense, from our SND pronouncements, and we'll be continuing to perform our mandate accordingly. Samantala, ayon sa Philippine Navy, hindi sila nagbibigay ng komento sa mga polisiyang galing sa national government. Subalit malinaw umano na patuloy nilang isinasagawa ang kanilang tungkuling upang tiyakin ang proteksyon ng ating teritoryo at karagatan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, patuloy silang papalag sa ginagawang agresyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. The Department of National Defense has been very clear. We will be resistant and unwavering against the aggressive actions of the Chinese Communist Party. In performing our mandate, the armed forces is prepared to sacrifice limb and life. We do not count the cost when we conduct air surveillance flights, maritime patrols, and even foot patrols in our hinterlands. Sa kanyang State of the Nation Address kahapon, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsunod ng kanyang administrasyon sa independent foreign policy sa kaibigan ng lahat at walang kaaway ang Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bagamat nananatiling mainahon ang bansa, mas mataas ngayon ang kumpiyansa ng Pilipinas dahil sa mga kaalyadong handang sumuporta sa panahon ng pangangailangan. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none.
that will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Dagdag ng Philippine Navy, simula noong 2022, tumaas ang defense diplomacy ng bansa dahil sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Department of National Defense sa mga bansang may kaparehong prinsipyo upang patatagin ang pakikipag-alyansa. Ilan lamang dito ang Reciprocal Access Agreement ng Japan, Visiting Forces Agreement sa New Zealand at pagbubukas ng mga oportunidad sa iba pang kaalyadong bansa. More than statements of support, we have seen ships, aircraft, and troops from like-minded countries performing activities with your armed forces on land, on sea, and on air. Samantala, June, kinumpirma ng Philippine Air Force na dumating na yung mga air asset ng Estados Unidos na tutulong doon sa humanitarian assistance and disaster response na isinasagawa dahil nga dyan sa mga nabiktima ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan dulot nga ng habagat at mga bagyo nitong mga nakaraang linggo. Diyan muna ang latest. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Magsisimula na sa Biyernes, August 1, ang 10-day voter registration sa buong bansa. Sa unang araw, pupuntahan ng Commission on Elections sa COMELEC ang isang Indigenous People o IP community sa Mabalacat, Pampanga. Meron ding pilot test ang Register Anywhere at Anytime dito sa Metro Manila. Ang August 1 to 10 na registration ay para sa buong Pilipinas at wala lang po itong transfer of registration except dito sa Registration Anywhere program na nasa NCR. Ayon sa COMELEC, bahagi pa rin ito ng paghahanda kung sakaling matuloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa December 1. Bagamat ayon kay Chairman George Erwin Garcia, wala pa silang impormasyon kung hindi pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang enrolled bill para sa fixed term ng barangay at SK officials. Kapag pinirmahan ito ng Pangulo ay maipagpapaliban ang BSKE sa 2026. Nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabuti sa sistema ng edukasyon sa bansa. At ayon sa naging talumpati niya kahapon, ito ang pangunahing polisiya niya hanggang matapos ang kanyang termino. Ito ang balita ni Jed Meresina. We began by operationalizing the expanded career progression system, and there are thousands who will be promoted this year. Libo-libong pampublikong guro ang nakatakdang makatanggap ng matagal na nilang hinihintay na promotion ngayong taon. Ito ang isa sa magandang balita sa ilalim ng pinalawak na career progression system ng Department of Education o DepEd. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang hakbang na ito ay bahagi ng malawakang reforma upang bigyang pagkilala ang mga guro. Ito rin ay upang maibsan ang matagal ng pasan na nakaaapekto sa kanilang moral at pagiging produktibo sa trabaho. This stop is for our teachers, the ones who always board first, the ones who always leave last. They are the steady hands that keep the train moving, even when the tracks are broken, even when the direction is unclear. We provide them relief, we lighten the load, led by our beloved President. Bukod dito, dagdag ng kalihim na kasabay ng inisyatibong ito, hindi lang sa pampublikong paaralan, kundi maging para sa mga pribadong paaralan, ay dodoblehin ang teaching supplies allowance at tataasan ang subsidy sa sweldo. Bukod pa rito ang paglikha ng bagong teaching positions at pagdaragdag ng administrative officers upang mabawasan ang non-teaching workload ng mga guro. We also doubled the teaching supplies allowance. We raised the teacher salary subsidy, even for private schools. At higit sa lahat, with DBM's help, we created 20,000 new teaching positions this year at nakadagdag po tayo ng 10,000 administrative officers to lighten the load of our teachers. Kailangan po natin suportahan sila dahil sabi nga ni Pangulong Marcos, they are the very heart of our education system. Sa bagong career progression system,
Ang mga guro ay maaaring ma-promote batay sa kanilang performance sa klase at kaalaman sa asignatura at hindi lamang sa pamamagitan ng supervisory roles. Samantala, pinuri rin ni Secretary Angara ang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagbibigay diin nito sa kapakanan ng mga guro, kung saan nangako ang Pangulo na gawing institutional ang mga reforma tulad ng kompensasyon para sa overtime work at teaching overload, maging ang nationwide digitalization efforts sa edukasyon. Tinanggal na natin ang halos 100 dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturo. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng 10 taong Quality Basic Education Plan na inilunsad ng DepEd ngayong araw na ang pangunahing layon ay lalong mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng makeup classes sa Department of Education o DepEd matapos ang 1 linggong walang pasok sa paaralan dahil sa mga pag-ulan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kung hindi nila gagawin ito ay masyado ng malaki ang mawawala sa mga estudyante. Tiniyak ng DepEd na ang pagsasayos na ito ay magiging flexible at isinasaalang-alang ang parehong mga pangangailangan sa pag-aaral ng mga mag-aaral at mga gawain ng mga guro. Pwedeng dagdag lang na oras sa weekdays, pwede rin gawing sa Sabado. Depende rin yan. Ititingnan din natin yung schedule ng mga teachers dahil gusto natin na nagpapahinga din yung ating mga teacher. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na hawak ngayon ng mga rebeldeng Houthi ang ilang Pilipinong tripulante ng MV Eternity C. Samantala, pinag-aaralan pa ng ahensya ang posibilidad na isulong ang mas striktong deployment sa mga tripulanteng maglalayag sa ruta ng Red Sea. Ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, ilan ngayon ang hawak ng mga rebeldeng Houthi at mayroon ba tayong ibang update doon sa iba pa mga Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea? Yes, Monica, ayon sa Department of Migrant Workers, kaninang alas 4 ng hapon, kinumpirma nito na 9 na mga tripulante ng MV Eternity Sea ang hawak ngayon ng mga rebeldeng Houthi, habang 3 naman ang naiulat na fatality, habang 1 ang nawawala pa rin. Ng mga Yemeni kahapon, makikita rito ang di umano'y pagsagip sa mga marino, mga panayam mula sa mga tripulante at ang pagtawag ng mga ito sa kanilang pamilya gamit ang cellphone. Ayon sa pinakahuling tala ng DMW, simula na nangyari ang paglusob sa barko noong July 7 at 8, 8 na ang ligtas na nakauwi ng Pilipinas noong July 16. Siya manghawak ngayon ng mga Houthi, habang 3 umano ang nasawi at 1 ang nananatili pa ring nawawala. And today, we confirm, in coordination with our DFA, that the 9 are in the hands of the Houthi forces. And we are continually in close coordination with the DFA and the families with reference to the safety, well-being, as well as the release and safe return of the 9. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kailangan pa ng karagdagang kumpirmasyon patungkol sa 3 nawawala, lalo na at wala pang katawang nare-recover. But 3 reported fatalities from the accounts of the returned seafarers, but again still subject to continuing confirmation. And then 1 who is missing.
Samantala sa tinatawag na fourth phase ng naval blockade ng Yemeni military, nagbabala ang mga ito na aatakihin nila ang lahat ng barkong may ugnayan o transaksyon sa mga pantalan sa Israel. Sa pahayag ng mga ito, target nila anuman ang nasyonalidad o lokasyon ng mga barko hanggang maaabot ng puwersa ng sandatahang lakas ng Yemen. Pinag-aaralan naman ng ahensya ang posibilidad kung isusulong ang full deployment ban ng mga tripulante sa Red Sea. Definitely, we are reviewing the policy at the moment. As you know, the policy is a policy of diversion of routes for ships carrying Filipino seafarers. Not all ships anyway, but only those that intend to pass through the Red Sea and carry Filipino seafarers. Ayon kay Secretary Kakdak, sa ngayon ay patuloy sila sa pagkipag-ugnayan sa mga manning agency at ship owners para sa mga reportorial requirements, habang inaabisuhan na rin ng mga ito na mag-iba ng ruta kung dadaan ang Red Sea. Mayroon ring karapatan ang mga tripulante na tumangging maglayag o right to refuse sailing para sa kanilang pangsariling kaligtasan. Monica, ayon sa Migrant Workers Chief, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs patungkol dito sa mga tripulante ng MV Eternity Sea. Kaugnay nito, tinutulungan rin nila at patuloy ang kanilang koordinasyon sa pamilya ng 21 tripulante upang magbigay ng mga kinakailangang assistance. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Walong barangay pa rin sa bayan ng Kalumpit, Bulacan ang patuloy na nakararanas ng lagpas taong baha. Nasa mahigit 2,000 pamilya rin ang nananatiling nasa evacuation centers. Ayon sa alkalde ng lungsod, mas kailangan ngayon ang itatayong mega dike project para makontrol ang baha. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ilang po baho pa yung baha dito dahil po nahihirapan na din po kami dito sa Misulo. Matagal po kasi yung baha dito Maabot po ng 3 buwan yung hipa, puro po high tide. Hindi nawawala yung tubig dito, saka puro alipungan na po kami dito, yung mga tao, hirap na hirap, lagbangka. 10 araw ng lubog sa lagpas taong baha ang ilang barangay sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Kabilang dito ang Maysulaw, San Miguel, Santa Lucia, Bulusan, Calison, Sapang Bayan, parte ng Mayto at San Jose. Sa taas ng tubig, kinakailangan ng gumamit ng bangka para marating ang ilang bahay at makadaan sa provincial road ng lalawigan. Dito kami ngayon sa Maysulaw, sa Kalumpit, Bulacan. Makita mo na lang nakita sa ilang mga bahay dito. At ito, nakasakay kami sa bangka. Kasama namin yung barangay kapitan ng Maysulaw. At nakita natin sa paligid rito, yung mga tao dito talagang hindi na sila nakakalabas na ng bahay. Mahirap pong mag-ano sa sitwasyon dahil na yun, kung lumabas lang yung bahay, dahil kailangan po bangka. Kaya ay po, mahirap yung sabi ni Didi, 5,000 na raw ata, may napagawa ng platform to, pero parang walang paramdam na nagawa na nila. Hanggang ngayon, sa halip na dati hindi naman ganito kalalaking baha, ngayon mas malalaki. High tide pa lang, hanggang dibdib na. Hanggang dibdib pag high tide, kaya baha ng pastawan. Ayon kay Mayor Len Faustino ng Kalumpit, Bulacan, lahat naman ng paraan para masolusyonan ang problema sa baha sa Kalumpit ay ginagawa nila sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highway o DPWH. May budget po talaga para sa retaining wall, flood control. Ay sa tingin ko naman po ginagawa naman din po ng DPWH yung kanilang project. Dito po sa amin sa Kalumpit ay dire-diretso naman po yung mga projects nila sa aming Kailugan. So ongoing naman. Isa sa nakikita nilang solusyon sa ngayon ay ang pagkakaroon pa rin ng mega dike sa Bulacan at karating probinsya. Maraming pamamaraan na po pwedeng maibsan itong problema sa baha. Isa sa magiging solusyon ng mega dike. Umaasa naman ang barangay chairman ng Maysulaw na hindi nasasayang ang pondo na inilaan ng pamahalaan sa flood control, kundi bagkus ay magagamit ito para maibsan ang baha sa Bulacan. Ang totoo po noon, dapat magamit ng gobyerno yung perang para sa flood control na mailagay sa maayos at
pag-aralang mabuti kung anong dapat gawin doon sa flood control. Para yung perang gagastusin sulit para sa aming mamamayan. Samantala, hanggang may high tide at patuloy ang pagulan ay inaasahan nila na hindi huhupa ang baha sa Kalumpit. Umaasa rin ang mga residente na gaya ng sinabi ni Pangulong Marcos ay masusolusyonan at matututukan na ang usapin patungkol sa flood control project. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng Office of Civil Defense ang publiko sa mga text messages na animoy galing sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na nagsasabing magbibigay ng financial assistance o iba pang government assistance. Ayon sa OCD, gumagamit ito ng peking pangalan at official SMS number ng NDRRMC para mag-send ng mga link. Babala ng ahensya sa publiko, huwag ikiklik ang mga link na ito kahit patilag galing ito sa official source. Ang NDRRMC SMS number ay ginagamit lamang para sa pagpapakalat ng impormasyon na may kaugnayan sa disaster alerts at early warnings. Hindi ito ginagamit sa anumang pamamahagi ng ayuda, cash transfers o anumang personal na transaksyon. Napagkasunduan ng mga senador na sa August 6 tatalakayin sa Senate plenary ang usapin kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ng ilang senador matapos mag-caucus o magpulong bago ang pagbubukas ng sesyon ngayong araw. May tugon din ang Kamara kaugnay nito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Magandang gabi, Asher. Ano ba ang dahilan ng mga senador sa desisyon nilang ipagpaliban hanggang sa August 6 ang pag-uusap sa plenaryo hinggil sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment? Nais ng mga senador na magkaroon ng sapat na panahon para pag-aralan. Ito ang desisyon na inilabas ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa pagsisimula ng Senate plenary session ngayong araw, agad na nabuksan ang usapin kaugnay ng impeachment complaint. Inanunsyo ni Senate President Francis G. Escudero sa mga miyembro ng Senado ang natanggap ng institusyon na Supreme Court decision. To set on a date certain the disposition of the matter pertaining to the Supreme Court decision in relation to the impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025, when we open session on that date, in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision, excluding the concurring and separate opinions filed by 5 or 6 additional magistrates of the Supreme Court. Ayon naman kay Senador Juan Miguel Zubiri, sa kanilang caucus ay may nagbukas na ilang Senate members na nais talakayin at i-dismiss na ang impeachment trial kasabay ng sesyon ngayong araw. Ngunit paglaon ay pumayag rin anya sa hiling ng ilang mga kasamahan nila na bigyan pa ng 1 linggo para pag-aralan ito ng mabuti. Marami kasi sa ating mga kasamahan, katulad ko na hindi po kami abogado, gusto po natin pag-aralan na mabuti yung 90-plus page decision ng Supreme Court para magkaroon ng magandang debate dito sa plenaryo itong August 6. Pumayag naman yung iba na gustong talaga i-dismiss today. Hindi na rin naman inihayag pa ni Senador Migs kung sino ang may nais na agad na i-dismiss ang impeachment. Ngunit kinumpirma niya na galing ang suwestyon na August 6 kay Senador Vicente Tito Soto III at pumayag naman dito ang mayorya ng mga miyembro. Kinumpirma rin ito ni Senador Soto at iba pang suwestyon na na-erase sa caucus. Gaya na lang ng paghihintay muna sa posibleng paghahain ng Motion for Reconsideration o MR ng House sa Korte Suprema.
Kasi ako nagsuggest ng August 6 eh. Pero meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa naman ito eh. Nagsasuggest na August 11 kung mag-file ng MR ang House. Sabi ko, let's meet halfway. Wednesday. Ibinahagi naman ni Senador Joel Villanueva ang emosyon sa pag-uusap sa pagitan ng mga senador sa isinagawa nilang caucus. Masaya kami kasi very intelligent discussion and may konting tawanan. Yung emotion kasi I don't know how you would define emotion, Heated pero debates. lahat naman passionate, but yung heated wala naman. Samantala, ayon naman sa House of Representatives, ipauubayan na nito sa Senado ang magiging aksyon sa impeachment case laban kay VP Sara kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Nasa Senado na po yan kung ano po yung gagawin nilang action or inaction. It's really up to them. Sila naman po yung nasa kanila na po ang articles of impeachment. Simula nang tinansmit ito ng Kamara. June may hanggang August 11 pa ang Kamara para magsumite ng motion for consideration sa Korte Suprema. At kanina ngang tanghali ay nakapanayam din natin or nagbigay ng press briefing si Senate President Francis G. Escudero. At kanina ay sinabi niya na nga rin na ang kaugnay nga dito sa desisyon ng Korte Suprema na dapat itong sundin ng Senado, ayaw man o hindi ito ng mga senador. Gayunman, kailangan pa rin itong pagbotohan dahil ito ay collegial body at dapat na manaig na ito ay hindi na ipagpatuloy dahil kung hindi man at kung ito man ay magpapatuloy pa ay magkakaroon anya ng constitutional crisis. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Handa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sakaling may panibagong impeachment complaint na isasampa laban dito sa 2026. Ayon sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa, sakaling dumating ang panahong ito, preparado silang harapin muli ang reklamo. Una nang sinabi ng House of Representatives na naghahanda sila para iapila ang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa impeachment laban sa Vice Presidente. Talagang impeachment pa rin. Kasi parang lumalabas doon sa sinasabi nga ni Asher, nakalimutan ko tanong si Asher, pag mag-decide, halimbawa sa August 6, yung mga senador na i-dismiss, pwedeng pagbotohan. E paano naman halimbawa kung tinanggap ng Supreme Court yung motion for reconsideration ng mababang kapulungan ng Kongreso, ano mangyayari? Yun, kung dinismiss na halimbawa ng doon sa mismong August 6, kung yun yung mga possibilities, di ba? Yan. Kumusta naman ang experience nyo kahapon sa SONA? Ang bilis makauwi. Oo nga, maaga, Hindi no? katulad ng nakaraan taon. Hindi kasi hindi na kasi umulan nung hapon. Pero ang experience talaga doon kahapon, talagang malaki yung naging pagbabago nung wala talagang red carpet. Talagang hindi dumaan doon yung karamihan sa mga guest at maging doon sa mga kongresista at maging sa mga senador. Hindi doon talaga. Kumbaga wala talaga naging fashion show. Although simple, may mga no? simple. Pero may mga nagpa-interview naman na hindi mga kumbaga mabilis kausapin, madaling hatakin, di ba? Madaling hatakin. Pero maganda rin yung mga punto na sa magkakabilang panig, sa mga anti, sa mga naman pumapor sa administrasyon, yung mga inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iba-iba rin talaga ng reaksyon. So talagang titingnan natin kung matutupad katulad nung sinasabi nga itong ang pinalakpakan kahapon yung sa flood control. Yes. Projects ng pamahalaan talaga. Mga pumikickback daw. Oo. Pero si Mayor Benji Magalang nagsabi na rin talaga sa isang panayam kanina na sinasabi niya, ay sila naman talagang may gagawin niya. Alam naman natin, napaka-critic ni Mayor Magalang doon na talaga
Let's wait and see, sabi nga niya na tingnan natin kung i-implement talaga. Sabi nga, hindi lang dapat doon sa mga flood control projects, maging sa mga solar lights. Kasi kada metro yata may pinukompute silang ilang 5 meters ba yun na corruption na nangyayari. Maging sa mga asphalt overlay, yung mga espalto. Kapag kasira na yung kalsada, hindi mo na ayusin, kung magpapakinisin sa pamamagitan ng aspalto, ng mga ganung bagay. Yan yung pinag-uusapan din namin ni Nel kahapon, na parang hindi naman bago na marinig sa mga politiko yung sabihin na lalabanan natin ang korupsyon at gagawa tayo ng paraan para mapakulong o mapanagot yung mga kumikikbak ika nga. Pero this time, dahil narinig na buong sambayanan sa kanyang State of the Nation, addressing na natin kung talaga bang may masasampulan this time. Parang sinasabi ng Pangulo kahapon, yung flood control projects parang bumabaha yung katiwalian. Eh, 5,000 projects yun, walang naramdaman yung mga... Di ba siya, parang gano'n ang... dismayado kasi yung tao. Hindi lang iilan yung nakaramdam talaga ng matinding pagbaha. Ibig sabihin, marami ang dismayado. Si Nestor Torres nga, akala ko kanina, yung sa mga spill niya Diba, yung doon pa lamang sa Kalumpit, Bulacan yan. Kaya alam naman natin, yung mga areas na yan, lalo na sa Region 3, yung Pampanga, talagang catch basin yan. Talagang, at bukod doon sa pagbaha na yun, taon-taon, nagkakaroon ng pagbaba ng lupa doon sa lugar na yun, sa may bandang Macabebe, etc. Diba? Yan. Ayan. So, abangan natin, meron tayong 1 year para obserbahan kung meron ba talagang mapapanagot dyan. Hindi lang sa flood control projects tulad na sinabi mo, ang dami-daming kailangan maraming proyekto. Oo, ang pamahalaan. Sabi nga, di ba meron sinasabi sila, si Berbico sinasabi niya rin yan, na yung mga projects, lumalabas pala 70% ang 30% na lang. Taga-Pasig ka, alam mo 30% na lang talagang na... Oo. Yun na lang sa recently lang to yun sa Naiya, yung anong tawag Bollard, di ba? O, di ba? Ang dami kung talaga susuriin mo, ang daming makikita, maraming mapapansin. Tayo matataas ito. Pero ito, habol natin. Meron pa nga nagsasabi na mas mahirap daw computein yung dredging na ginagawa ng mga projects, yung alam mo ng punong-puno ng corruption. Bakit daw? Kasi makukompute mo ba yung na-dredge? Kung paano di ba, wala namang nag-audit talaga di ba? Paano mahirap yung audit yun? Alam mo lang na ginawa. Pero paano gano'n yung scope, Alas obserbahan mo talaga. Tsaka may nagsasabi, paano mo susolusyonan yung problema kung saan ka kumikita? Di ba? Mas maganda. Tapos na po tayo. Ayun. So, abangan na lang natin sa isang taon, para malaman natin kung meron bang mapapanagot talaga. Ito na yung kausi. Ating mga kausi ngayon, salamat po at shout out kina Neil Mark Balbuena, Ami Banduyos at Yonilo Labadia. Maraming salamat din kay Narcisa Valdeweza, Carmen Lacandula at Michael Velasco. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 14 at 12 na nagsasabi, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.